Una sa ating mga balita, hold departure pinataw ng ombudsman sa isang senator. Sino kaya to? Pangalawa sa ating balita, mga senators nagbangayan dahil sa isang bagay. Pangatlo sa ating balita, Senado uminit. Marcoleta at Jinggoy nahalal sa Blue Ribbon. Ayon sa ulat ni Peter Tabingo ng Malaya, naghain ng Office of the Ombudsman ng aplikasyon para sa precautionary hold departure orders laban kay Senator Rodante Marcoleta, dating Quezon City Representative Michael Defensor, at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Ibig sabihin, hinihiling ng ombudsman sa korte na pansamantalang limitahan ang kanilang pag-alis ng bansa habang gumugulong ang kasong inihain laban sa kanila. Ayon sa report, inaasahang magkakaroon ng ex-parte hearing para maipakita ng panel of investigators ang mga dokumento at testimonya na hawak nila bilang suporta sa request para sa PHDO. Sa madaling salita, nasa yugto pa ito ng pagharap ng mga respondent sa aligasyon. Kaya mahalagang tandaan na reklamo pa lang ito at kailangan pang dumaan sa proseso ng investigasyon at korte. Ayon sa ulat ng Malaya, ang reklamo ay nakabase umano sa sariling pag-amin ni Marcoleta na tumanggap siya ng kabuuang 75 million pesos cash donations noong January 2025 mula sa 3 correspondents. Sa breakdown na binanggit sa report, si Michael Defensor umano ang nagbigay ng 30 million pesos, si Joseph Espiritu ng 25 million pesos at si Aristotle Viray ng 20 million pesos. Ayon din sa DZRH, nakasentro ang reklamo sa umano'y undeclared 75 million pesos donations na natanggap para sa 2025 senatorial campaign. Dahil dito, lumalawak ngayon ang usapin. Hindi na lang ito simpleng tanong kung may natanggap na campaign donation, kundi kung ang halagang ito ba ay pasok sa batas, idineklara ng tama at hindi maituturing na kapalit ng pabor o impluensya. Sa ilalim ng proseso ng PHDO, kailangang makita ng korte na may probable cause at may mataas na posibilidad na aalis ng bansa ang respondent para umiwas sa arrest o prosecution bago ito ipalabas. Sa ngayon, wala pang final ruling na nagsasabing guilty ang mga respondent. Ang malinaw lang, naghain na ang ombudsman ng hakbang para pigilan ang posibleng pag-alis ng bansa ng mga personalidad na sangkot habang nagpapatuloy ang preliminary investigation. At habang hinihintay ang sagot ng kampo ni Marcoleta, Defensor, Espiritu at Viray, lalong tumitindi ang tanong ng publiko. Ito ba ay lehitimong campaign support o may mas malalim na usapin ng bribery at plunder na kailangang busisiin ng korte? Noong May 25, 2026, muling uminit ang plenaryo ng Senado matapos magpresenta si Senator Amy Marcos ng isang video tungkol sa umano'y plano ng ilang miyembro ng minority bloc na itulak ang Constitutional Assembly o CONAS. Ayon sa ABS-CBN News, sinasabi raw sa video na may planong baguhin ang konstitusyon para sa term extension at para raw harangin ang posibleng presidential bid ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Pero agad itong kinontra ng ilang senador, lalo na ng minority bloc, dahil para sa kanila, hindi ito simpleng aligasyon lang. Ito raw ay propaganda, disinformation at fake news. Unang tumindig si Senator Mig Zubiri at nagmotion na alisin sa official record ang video presentation. Para kay Zubiri, opinionated ang laman nito at hindi dapat gamitin ang plenaryo para magpakalat ng video na walang malinaw na ebidensya. Sinundan ito ni Tito Soto, Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Risa Hontiveros, Sherwin Gatchalian, Erwin Tulfo, JV Ejercito at Rafi Tulfo na pawang umalma sa mga paratang. Ayon sa Philstar, sinabi ng minority senators na walang napag-usapang charter change sa kanilang caucus at mariin nilang itinanggi na may plano silang gamitin ang CONAS para sa term extension o para pigilan ang sinumang kandidato sa 2028. Dito na pumasok ang matinding pahayag ni Senator Rafi Tulfo. Sa kanyang talumpati, sinabi niyang halos 30 years na siyang nasa media at public service broadcasting. Kaya alam niya kung paano ginagawa ang isang tunay na ekspose. Ayon kay Tulfo, kapag may inilalabas na ekspose ang isang lehitimong media practitioner, kailangang may kasamang aktual na ebidensya, video, dokumento, testigo o sumbong na direktang konektado sa issue.
Hindi raw pwedeng gawa-gawa, opinyon lang, o katang isip ang ipapasok sa isang seryosong institusyon tulad ng Senado. Mariing sinabi ni Tulfo na hindi dapat gamitin ang plenaryo para sa conspiracy theories. Para sa kanya, kung may gustong ibunyag ang isang senador, dapat ito ay malinaw, beripikado, at may direktang basihan. Ikinumpara niya ito sa sarili niyang ginagawa kapag naghahatid siya ng privilege speech. Binabakapan niya raw ito ng totoong reklamo mula sa mga taong lumalapit sa kanyang programa at dinadala niya sa Senado para masolusyunan. Hindi para magpakalat ng haka-haka, pero hindi lang tungkol sa video ang punto ni Tulfo. Pinuna rin niya ang paulit-ulit na bangayan sa Senado matapos ang mga pagbabago sa liderato. Ayon sa kanya, ilang beses nang nagkaroon ng palitan ng liderato sa mataas na kapulungan. Pero ngayon lang daw niya nakita na umabot sa ganitong klaseng kaguluhan. Para sa kanya, nasasayang na ang oras ng Senado sa awayan imbes na trabaho. "We've been like a circus for the past few days," sabi niya, habang binibigyang diin na pinagtatawanan na raw sila ng publiko. Sinabi pa ni Tulfo na maging sa labas ng Senado, tinatanong na siya ng mga tao kung ano na ang nangyayari sa institusyon. Para sa kanya, nakakahiya na ang sitwasyon dahil ang mga senador ay inihalal para magtrabaho, hindi para magbangayan. Ang panawagan niya, itigil na ang mga walang basihang paratang, tigilan na ang political drama at bumalik sa trabaho. Sa gitna ng debate, nagkaroon pa ng paglilinaw tungkol sa salitang ginamit ni Tulfo na how o street lingo para sa fake o peke. Nilinaw niya na ang ibig niyang sabihin ay hindi legit o hindi tunay. Ipinunto ito ng presiding officer dahil kailangang maging malinaw sa stenographers at sa official record ang eksaktong salitang ginagamit sa plenaryo. Sa huli, sa halip na tuluyang i-strike off the record, hinikayat ni Senate President Alan Peter Cayetano si Senator Amy Marcos na i-withdraw na lang ang kanyang statements at video presentation. Sumunod naman si Marcos at ini-withdraw ang mga ito. Pero kahit na withdraw na ang video, naiwan pa rin ang malaking tanong. Hanggang saan dapat payagan ang political accusations sa loob ng Senado kung wala itong sapat na ebidensya? Para sa minority bloc, malinaw ang mensahe. Kung may aligasyon, maglabas ng ebidensya. Para kay Raffy Tulfo, mas simple ang punto. Ang isang tunay na ekspose ay hindi basta kwento, hindi basta opinyon, at hindi basta video na may matinding paratang. Dapat may proof, dapat may basihan. At higit sa lahat, dapat hindi ginagamit ang Senado bilang entablado ng fake news at propaganda. I support the motion of Senator Mig Zubiri to strike sa record yung video presentation ni Senator Amy Marcos. I've been in public service broadcasting sa media for almost 30 years now. First time na ako nakita ng house show presentation kanina. But before that, let me tell you this. Sana wag natin gamitin yung plenary para sa mga conspiracy theories natin. Sana maging totoo lang tayo. Again, babalikan natin yung sinasabi ko, experience ko sa media. 30 years na po ako sa media. Kapag ako po or anybody from the media, professional, legit, hindi yung house show, pag nag-expose, gumawa ng expose, binabakapan yan ng video related doon sa expose, hindi yung gawa-gawa, hindi yung katang-isip, hindi yung opinion. Pag naglabas ng expose ang isang tao, especially dito sa bulwagang ito, dapat related doon sa sinasabi noong senador. Just like what Senator Zubiri said, nakita niyo naman po, Madam President, every time na ako'y gagawa ng expose, every time na ako'y gagawa dito ng privilege speech, at yung privilege speech ko, binabakapan ko po ng mga sumbong, actual na mga sumbong ng mga taong lumalapit sa aking programa at dinadala ko rito para mabigyan ng solusyon ang problema inilalapit sa akin. At hindi po yung opinion lamang. Ganun po dapat tayo rito. Now, ilang beses na po tayo nagpalit ng liderato dito sa Senado. Every time nagkaroon ng palitan, ngayon lang po ako nakita na nagkakaroon ng kaguluhan. Why? What's wrong? Dapat hindi na po. Let's move on. Kasi nasasayang po yung oras natin dito, puro na lang bangayan. The people have spoken. Sinasabi nila, enough is enough. We've been like a circus for the past few days. Pinagtatawanan po tayo. I was out there last night.
pag naglalakad ako, kinakausap ko ng mga tao, ano nangyari sa Senado? Ano bang nangyari sa inyo? What's going on? Nakakaya na po. Ang panawagan ko, magtrabaho na lang po tayo. Itigil na po natin to mga kung ano ng mga nasa katang-isip natin. Let's move on because we were voted, elected by the people para magtrabaho, hindi para magbangayan. Maraming salamat, Madam President. Just want to point out that the video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It's should be stricken off the record, Madam President. And it's unparliamentary. We've seen videos presenting evidence on issues that are taken up on the floor. Senator Tulfo always comes out with videos showing people being mauled, people being abused for the information of this body to act on that particular issue. But to come up with an opinionated piece like that, ganong klaseng video na propaganda, na showing intrigue. Kasi ako, Madam President, hindi naman ako sang-ayon sa people's charter change. I was the first one in this institution who fought that kind of move with the PI, and all of us together, kaming lahat, for the first time in the history of the Senate, 24 senators tumayo dyan at pinasapu natin yung Contra People's Initiative, na fake People's Initiative, na talagang kinall out natin yung lahat ng grupo ng tumutulak nun, from the Speaker and even Malacanang. Kinalaban natin. Kaya wala kami kinalaman dyan. Bakit sinama kami dyan sa propaganda na yan? Na dahil kami, Duwag 11? Ano ba yan? Bulaga 11? At grade 13? That should not be shown here. Because what will stop us now, Madam President, for that lady senator, that we come up also with a propaganda video here, papalabas din namin, yung mga sala nila. Oo, kung ano-ano, hindi naman kami ganyan. No? To gain traction, to gain views and publicity, will destroy our fellow colleagues here. Walang ganyanan. Ako, hindi ako nagagalit. Kilala niyo ako. Ako pinaka-amiable dito. Mahal ko kayong lahat. Pero hindi tama yung pangyayaring iyon. Hindi ba? Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan, magalit siya sa gobyerno niya. Magalit siya sa kapatid niya. Burahin niya kapatid niya. Pero wag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Katulad niya, never ako kinausap ni Senate President Soto. Never ako kinausap ng mga kasamahan ko dito about charter change. Kasi alam din nila, tutol ako. Tinanong ko din sila, wala silang kausap, wala silang kinalaman, wala silang alam sa charter change. This whole group is just nodding, shaking their heads. There is no such thing. Inday-badiday na ba tayo dito sa Senado? Kaya nga sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus because this type of language that we are pushing in this August chamber, it's unparliamentary, Madam President. It is unparliamentary. And I'll tell you now, these people here, ladies and gentlemen, in this body are not in favor of any amendments to the Constitution. We just want to bring back the integrity of this same chamber. Cannot we discuss that as a group, as a body, that we fight for our integrity, for the good name to be brought back, for people like Jokno, people like Tanyada, people like Aquino, people like Salonga, even Frank Drilon, people like Miriam Defensor Santiago, Joker Arroyo, who stood here for what was the best times of our institution. Have we forgotten that and we've made it already like a circus? Madam Chair, I do not agree. Because I'm not Macamarcos. I'm not, so when you come up with a propaganda tool like that, hitting all of us, it makes us look that we are, nasa panig po kami ng mali at nasa panig po kami ng mga demonyo. Diba? May panindigan po kami lahat dito, Madam President. So therefore, you can see my passion on this. I move to strike the horrible propaganda video off the records of this great institution, Madam President.
Sa bagong galaw sa Senado, nahalal sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Rodante Marcoleta bilang Vice Chairpersons ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang komiting humahawak sa investigasyon ng mga anomalya sa gobyerno, kabilang na ang multi-billion peso flood control scandal. Ayon sa ulat ng Philstar at GMA News, inihayag ito sa plenaryo noong May 25, 2026, matapos ang reshuffle ng mga committee chairmanships kasunod ng pagbabago sa liderato ng Senado. Si Senator Pia Cayetano naman ang naunang nahalal bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee noong nakaraang linggo. Pero dito, nagsimulang uminit ang usapan dahil parehong may pangalan sina Estrada at Marcoleta sa mga isyong may koneksyon sa flood control controversy. Sa kaso ni Senator Jinggoy Estrada, nauna nang naiulat na ipinadala ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman ang resolusyon na nagre-rekomenda ng plunder at graft charges laban sa kanya at kay dating Public Works Secretary Manuel Bonoan, kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Itinanggi naman ni Estrada ang mga aligasyon at dadaan pa rin ito sa independent review ng Ombudsman bago magdesisyon kung may kasong isasampa sa Sandigan Bayan. Samantala, si Senator Rodante Marcoleta naman ay dati nang naging chair ng Blue Ribbon Committee sa unang bahagi ng mga pagdinig tungkol sa flood control anomalies. Pero naging kontrobersyal ang kanyang pangalan matapos siyang questionin ni dating Blue Ribbon Chair, Senator Ping Lacson, dahil sa umano'y pagtulak na mapasailalim sa Witness Protection Program ang contractors na sina Pacifico at Sara Diskaya, na ang mga kumpanya ay naiugnay sa mga umano'y ghost projects. Mas lalo pang nadagdagan ang tanong dahil ang asawa ni Marcoleta na si Edna ay naiulat na independent, non-executive director ng Stronghold Insurance at Milestone Guarantee and Assurance. Dalawang kumpanyang naiulat na naglabas ng surety bonds para sa contractors na pag-aari ng Diskaya family. Itinanggi naman ni Marcoleta na may conflict of interest at tinawag noon ang mga paratang bilang smear campaign. Kaya ngayon, ang tanong ng publiko, paano magiging malinis at kapanipaniwala ang investigasyon? Kung ang ilan sa mga opisyal ng mismong committee ay may mga pangalan ding nadadawit sa mga usaping dapat nilang bantayan. Kasama rin sa Blue Ribbon Committee bilang members sina Senators Bongo, Robin Padilla, Francis Escudero, Amy Marcos, Camille Villar at Mark Villar. Hindi pa agad inanunsyo ang representatives mula sa minority. Dahil ayon kay Acting Majority Leader Joel Villanueva, ibibigay muna ang listahan sa Minority Leader. Ang mas malaking konteksto nito, nangyari ang reshuffle matapos ang May 11 Senate leadership change kung saan napalitan si dating Senate President Tito Soto III at naupo si Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Dahil dito, nagbago rin ang hawak ng mga senador sa malalakas na committee, kabilang ang Blue Ribbon. Sa papel, normal na proseso ito ng committee reorganization, pero sa gitna ng malawakang flood control scandal, hindi ito simpleng committee assignment lang. Para sa mga kritiko, ito ay tanong ng public trust. Para naman sa mga sangkot, aligasyon pa lang ang lahat hanggat walang pinal na hatol. Pero habang lumalalim ang investigasyon, isang bagay ang malinaw. Ang Blue Ribbon Committee mismo ngayon ang nasa ilalim ng public scrutiny. Dahil ang committee dapat maghanap ng pananagutan, kailangan ding patunayan na kaya nitong mag-imbestiga ng walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, at walang tinatakpan.